Higit pa sa pagiging dekorasyon sa kalsada, marami itong bitbit na kwentong misteryo. Ito ang Sirena sa Atimonan. Ako si Carlo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang nangyari sa akin noong nakaraang linggo nang bumisita ako sa Atimonan. Huwag kang tatawa. Alam kong sasabihin mo na naman na madrama lang ako. Pero totoo ito. Nang dumating ako sa Barangay Angeles, madilim na ang kalangitan. Gusto ko lang kasi makita ang sikat na sirena ng Atimonan. Yung rebulto sa malaking bato sa baybayin. Sabi nila maganda raw panoorin kapag takip siling. Pero wala na akong nakitang araw na makarating ako roon. Tanging ang malamig na hangin mula sa dagat at ang mahinang alon lang ang bumati sa akin. Tumayo ako sa harap ng rebulto. Ang sikat na sirena na may mahabang buhok at nakataas ang kamay na parang kumakaway. Pero habang tinititigan ko siya, parang may mali. Parang nanonood din siya sa akin. Hindi ko na sana ito papansinin mga idol. Umakyat ako sa bato para kumuha ng larawan. Doon ko napansin ang mga bulaklak at sigarilyo sa paanan niya. Mga alay na sariwa pa. May nakasulat sa maliit na karton, "Maawa po kayo." Natawa ako noon. Pero habang bumababa na ako, nakarinig ako ng isang awit. Isang awit na para kang hinihele. Tila ito ay mahiwagang awit na sinasabi ng mga matatanda. Napansin ko rin na parang may umiiyak sa ilalim ng tubig habang sinusubukang kumanta. Napatigil ako sandali. Nang tumingin ako pabalik sa rebulto, nakatingin na siya sa akin. Kung saan dati nakatas ang kamay niya, ngayon nakababa na ito. At ang mukha niya, parang mas malapit na siya sa akin. Parang may 2 hakbang na siyang gumalaw nang hindi ko napansin. Tumakbo ako papunta sa sasakyan. Habang nagmamaneho papalayo, tumingin ako sa side mirror. Sa gitna ng dilim, parang may nakita akong puting anino sa bato. Nakatayo at nakatingin sa direksyon ko. Bandang 3:00 sa madaling araw, may nag-text sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman ng mensahe, "Uwi ka na. Hinahanap ka na niya." Hindi ko kilala ang numero. Ngayon tuwing nakakarinig ako ng alon o hangin sa labas ng bintana, parang may naririnig akong bulong. Idol, yung rebulto na yon, hindi lang basta rebulto. Ang rebulto ay ipinagawa ni Dr. Jose Soler noong bandang 1950s. Sinasabing bilang pasasalamat ito dahil ang kanyang pamilya ay nakaligtas sa isang sakuna sa dagat. Pero para sa mga lokal, may mas malalim na dahilan ng pagkakalagay nito doon. Ayon sa mga matatanda sa Atimonan, bago pa man itinayo ang rebulto, ang batong iyon ay madalas daw tambayan ng isang totoong sirena. Sinasabing umaahon ng sirena tuwing kabilugan ng buwan upang magsuklay ng kanyang mahabang buhok. Ang rebulto ay ginawa base sa itsura ng totoong sirenang nakikita ng mga tao noon, upang hindi ito umalis at patuloy na magbigay ng swerte sa huli ng isda sa bayan. Kaya tuwing magagawi ako sa Atimonan, hindi lang basta magandang tanawin ang naaalala ko, pati na rin ang nakakakilabot na karanasan ko. Pero kahit na ganun, pipiliin ko pa rin balikan ang bayan ng Atimonan. Hanggang dito na lang po ang aking liham mga idol. Maraming salamat po.